Ayan, magandang gabi po sa lahat. Narinig po siguro ako ng maayos. Okay. Sa mainit na panahon ulit ang ating naranasan ngayong buong maghapon pong ito. At ngayon po sa ating pagpapatuloy sa ating Bible study nasa Santiago pa rin po tayo sa Book of James at nagpapatuloy pa rin po tayo sa chapter 5 ng ating Bible study na ito. At konti na lamang po, ay matatapos na natin ang ating BS at tutungo na po tayo sa next na uh, Bible study naman po natin. At tuloy-tuloy po ito. Okay, at sa gabi pong ito ay inaanyayahan ko po ang Tita Lita at Tita Flor para sa ating opening and Bible reading. At tawagin ko po muna ang Tita Flor para sa ating opening prayer at susundan naman po siya ng Tita Lita para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Hello po, Tita Flor. Maaari po tayong Sige po, manalangin po tayo. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, tunay nga po na kayo yung aming banal at mapagpalang Diyos na nagbibigay sa amin ng patuloy na biyaya. Pagising pa lamang namin sa umaga ay nandun na yung buhay na kaloob mo. Nandun na napuspos ng pagpapala na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat aming Diyos sa pag-iingat mo sa bawat isa sa maghapon na gawain namin. Maraming salamat din po at may pagkakataon kami ngayong gabing ito para ipagpatuloy ang aming aralin, ang aming Bible study sa Aklat ng Santiago. Aming Diyos, patawad sa mga nagagawa namin pagkukulang na hindi kami nagiging karapat-dapat sa iyong biyaya. Pero sapat-sapat po ang pagpapala pinagkakaloob mo sa amin. Patawad amin Diyos. At ganun din po ang wisdom ay hinihiling po ko po na ipagkaloob ninyo sa aming tagapanguna at ganun din po yung pangunawa sa mga makikinig sa araling ito. At sa mga kapatid po namin na pauwi pa lamang sa kanilang tahanan, kayo po yung aming Diyos na mag-ingat sa bawat isa. Dalangin tinataas po namin to sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ang ating pong Bible passage ay mula sa Aklat ng Santiago, chapter 5, verse 13 to 18. Verse 13. May paghihirap ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sinuman sa inyo? Patawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang panalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Nagagalingin siya ng Diyos, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Lalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya ay nagkasala, matatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, pagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. 17. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Namatay din siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan, sa loob ng 3 taon at 6 buwan. Verse 18. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Para po tayo sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon. Naririnig niyo po ba ako? Yes, maraming salamat po. Muli, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na ito na tayo po ay muli makapag-aaral ng kanya pong mga salita. Ganun din, ako po ay nagpapasalamat dahil ako po ay binigyan niya ng pagkakataon na muling manguna dito po sa atin pong Bible study.
Kagaya po ng sinabi ni Kuya Aaron kanina, tayo po ay nasa huling mga bahagi na ng sulat po ni Santiago. At muli nating balikan yung mga dahilan kung bakit po siya sumulat. Kasi napakahalaga sa pag-aaral po ng salita ng Diyos yung reason kung bakit sumulat yung isang author. Ano po, lagi niyo pong tatandaan yan. Kahit anong book sa Bible, ang atin pong babasahin, ang ating pag-aaralan, or kaya halimbawa na-assign po kayo balang araw na mag-devotion sa isang fellowship at binigyan po kayo ng mga talata, huwag niyo pong kakalimutang alamin kung bakit sumulat yung author. Kasi hindi po sila sumusulat ng naisip lang nila or kaya nagustuhan lang nila. Sila po ay sumusulat dahil may gusto po silang i-deal sa kanila pong mga kinakausap. Kaya paulit-ulit ko pong binabanggit at pinapaalala sa inyo every time na nagba-Bible study tayo yung dahilan bakit siya sumulat. Una, upang palakasin ang kalooban ng mga kapatid na dumaranas ng matinding pag-uusig. At ayon sa atin pong pag-aaral, ang pag-uusig po na kanila pong pinagdadaanan ay not just from the outside of the church, but also from the inside of the church. Hindi lang mga unbelievers from the outside of the church yung nagpe-persecute sa kanila emotionally, mentally, physically, but also inside the church. Marami pong mga unbelievers na naroon sa church nila at sila po yung punot dulo kung bakit nagkakaroon po ng sakitan at kaguluhan doon po sa loob po ng kapulungan ng mga mananampalataya po na ito. So kung ilalagay natin yung ating sarili sa sitwasyon po nila, ay talaga namang mauunawaan natin kung bakit ang ilan po sa kanila, according sa ating binasa, ay parang nagrereklamo na. Yung iba parang pumapalag na kasi hindi na talaga maganda yung nangyayari po doon sa loob po ng iglesia na sinulatan po ni Santiago. Kaya nga, napakahalaga ng palakasin niya na yung kalooban ng mga kapatid niya sa pananampalataya na kanya pong sinulatan. Pangalawa, bagamat mayroong pag-uusig from the outside and the inside sa church, hindi ito dahilan upang hindi tayo makapamuhay ng tama or ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Dito sa chapter 5, na matagal na rin po nating pinag-aaralan, sabi sa verse 1 to 6, may mga mayayaman na nasa loob ng iglesia, unbelievers po sila. Ang Diyos nila ay ang kayamanan ng mundo at hindi si Kristo. At ginagamit ho nila yung pera at yung power nila to influence the justice system sa panahon nila upang maisakatuparan yung kanilang mga sakim na hangarin. Diba? Kung babasahin ulit natin yung chapter 5, itong mayayaman na ito, dumadating pa sa point na pinapapatay nila yung mga ninanakawan nilang mga mahihirap. At yung ilan po sa mga mahihirap na yon ay mga mananampalataya ni Kristo. So, ganun kasukdulan ang nangyayari po sa loob po ng church. Pero, according din kay Santiago, hindi niya sila tinuturuan pumalag talaga. Hindi niya tinuturuan na magrebelde o magreklamo. Sa halip, dito mga po sa verse 7 to hanggang 10, tinuturuan pa niya yung mga kapwa niya mananampalataya kung paano dapat tumugon ang mga Kristiyano sa pag-uusig at hindi pagtrato ng tama mula sa mga unbelievers na nandoon sa loob ng church. Ano po ulit yung tamang pagtugon sa hindi pagtrato ng tama sa atin? Maging matyaga tayo. At kung naalala niyo po, ang Greek word ay makrothumeo. Yan po yung Greek word na specific na binanggit at itinuturo sa atin ni Santiago. Ibig sabihin ng makrothumeo ay pagiging matyaga sa lahat ng mga tao. Long suffering with people. Sabi pa ni Santiago, ang pagiging matyaga sa kabila ng pag-uusig at pagtrato sa atin ay paglakad yan ayon sa kalooban ng Diyos para sa buhay natin. Malinaw yan sa Bible. Gusto talaga ng Diyos na maging matyaga tayo. Kalooban niya ng Diyos. Kaya kung nagiging matyaga ka at kung mayroon kang katrabaho na hindi ka itinatrato ng tama, paulit-ulit na ginagawa sa'yo, pero hindi mo siya ginagantihan, hindi ka nagre-rebelde sa Kanya, sabi ng salita ng Diyos, kalooban niya na maging matiisin ka sa Kanya. Sabi pa niya, pagiging kawangis ni Kristo Jesus, ang pagiging matyaga. At ito po ay pamumuhay ayon sa kapangyarihan ng banal
na Espiritu. Bahagi ng bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay ay yung pagiging mapagpasensya sa lahat ng tao. Makrothumeo yung ginamit sa Galatians chapter 5. Okay? Tapos, madaling sabihin na maging matyaga, pero paano? Paano maging matyaga? Hindi po nagkulang si Santiago sa pagpapaliwanag. Sabi naman po sa mga susunod na mga talata, palagi nating ituon ang ating paningin or ating isipan sa ating dakilang pag-asa. Alalahanin mo na hindi forever yung iyong pinagdadaanan. Ano yung dakilang pag-asa natin ulit ng mga mananampalataya? Ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ililigtas niya tayo sa anumang kahirapan, anumang pagsubok, anumang pang-aapi o hindi pagtrato ng tama ng maraming tao sa atin. At ililigtas niya tayo sa anumang pag-uusig. Yon. Tapos pamarisan natin ang dakilang halimbawa ng mga lingkod ng Diyos mula doon sa Old Testament. Kahit sila po ay inusig, sila po ay binugbog, sila ay sinaktan, pinagsalitaan ng mga masasakit na salita, sila po ay nagtiyaga, nagpatuloy sa ministeryo na ipinagkatiwala ng Panginoon. At hanggang sila po ay kunin na ng Diyos, sila po ay nanatiling tapat sa ministeryo na ibinigay ng Diyos. Naging matyaga po sila sa lahat ng mga tao na nang-aapi po sa kanila. At pangatlo, pakatandaan natin na palagi na may dakilang layunin ng Diyos sa lahat ng pangyayari. Lahat ng inallowed ng Diyos sa atin ay para sa ikabubuti natin. Kaya kung inallowed ng Diyos ang mga circumstances sa ating buhay na parang sa paningin natin na hindi maganda, alalahanin po natin na may Diyos at yung Diyos na to ay sovereign, siya ay mabuti. Kaya dahil siya ay mabuti, nakakatiyak tayo na mabuti yung layunin kung bakit niya po ito ipinahintulot sa atin. So sabi ni Santiago, kailangan kang maging matyaga. Alam kong mahirap yan, kaya ito yung dapat mong gawin para maging matyaga ka. Pero hindi po siya natapos doon, yung kanyang mga paalala. Katunayan sa mga huling pananalita ni Santiago, ay nagbigay din po siya sa napakahalagang usapin at ito po ay tungkol sa panalangin. Kung isa-summarize natin yung binasa kanina ni Tita Lita, ito po ay tungkol sa pananalangin. At hindi na po nakapagtataka kung bakit nagbigay si Santiago ng kahalagahan or nagbigay diin siya sa kahalagahan ng pananalangin bago niya tapusin yung kanyang sulat. Napansin niyo nung mga una, wala siya halos pang binabanggit tungkol sa prayer. Wala pa siya halos binabanggit doon. Pero bago siya magtapos, nandito na, nagbibigay diin na siya sa kahalagahan ng panalangin sa buhay ng bawat mananampalataya. Parang nasa isip niya, maaaring malaman mo kung ano yung tamang tugon sa pag-uusig, maaaring malaman mo kung paano ka magiging matyaga, pero kung wala kang pananalangin, maaaring hindi mo pa rin maisagawa ang lahat ng yan. Kumbaga, para kay Santiago, yung panalangin ang nag-e-empower sa atin para ma-endure natin lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Hindi na kapagtataka kung bakit nagbigay ng diin si Santiago dahil all the true servants of God ay alam nila kung ano ang kahalagahan ng panalangin. All the true servants of God na nabuhay noon, na mababasa mo sa Bible, alam nila yung kahalagahan ng pananalangin. Sabi nga natin, kapag pinag-usapan yung pananalangin, prayer, the basic definition na ibinibigay natin kapag pinag-uusapan yung topic na yung panalangin, prayer is our communication with God. Pakikipag-usap natin sa Diyos. Pero sa mga unang mga mananampalataya, hindi lang ito communication sa Diyos, kundi ang panalangin is the most tangible expression of our dependence in God. Hindi lang siya basta pakikipag-usap, pero yung pananalangin ay nasasalat na ebidensya na ikaw ay talagang nagtitiwala ng buong-buo sa Diyos. Hindi maaaring sabihin na ikaw ay nagtitiwala talaga sa Diyos, pero bagsak ang iyong prayer life. Nasusundan niyo po ako? At ang nakalulungkot nga po, sabi dito sa isang quotation, the first thing the early church did was pray. Yun yung unang bagay na lagi nilang ginagawa. Pag binasa mo yung aklat ng mga gawa, lagi silang nagpe-pray. But sadly, it is the last thing the modern church does. Ito na yung huli na ginagawa ng mga mananampalataya sa bagong henerasyon.
kung yung mga dating mananampalataya, alam nila, i-treasured yung pananalangin. Ito naman sa panahon natin, ang the most neglected ministry inside the church. At ako po ay marami ng church na napuntahan at nakita ko na talagang maraming mga churches ang may problema sa area po. Marami ding mga leaders na naglilingkod sa church pero hindi nagpe-pray. Now, pwede nyo ako sabihin napaka-judgmental ko. Pero ang sasabihin ko naman, tingnan mo yung buhay ng mga tao na to. Kasi ang mga tao na palaging lumalapit kay Kristo sa Diyos araw-araw or may katapatan lumalapit sa Diyos, nagbabago ang kanilang buhay. Naalala niyo si Moises? Nung sa Exodus chapter 3, lagi siyang nagrereklamo sa Diyos. Sabi pa nga niya, iba na lang ang isend doon sa Egypt para iligtas yung mga Israelita. Di ba? Nagrereklamo siya, ayaw niya. Pero yung bandang huli na ng kanyang buhay, lagi na siyang nakikiusap sa Diyos, Panginoon, wag niyo pong patayin ang mga tao na to. Kita niyo, nagbago yung buhay ni Moises. Bakit? Lagi siyang nakikipag-usap sa Diyos. Lagi siyang, meron silang healthy relationship with God. Nagkikipag-usap si Moises sa Diyos. So, napakalaking problema. The most valued and treasured ministry sa Bible and yet sa kasalukuyan, nako, ito na yung madalas mapabayaan ng maraming mga churches, ng maraming mga leaders at ng mga miyembro. At kung magiging honest po tayo dito ay kabilang tayo doon sa mga tao na pinag-uusapan po natin nakapagpabaya na or maaring nagpapabaya sa atin pong pananalangin. Kung manalangin man ho tayo, ay talagang sandaling panahon lamang ang ating inilalaan kapag tayo po ay nananalangin. Again, bakit ko po binabangkit po ito? Dahil sa verses 13 hanggang 18, binibigyan diin ni Santiago ang kahalagahan ng pananalangin. Na para bang sinabi niya sa atin na lahat ng napakinggan nyo mula sa kanya, mula kay Santiago, ay hindi mo yan magagawa kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, kung hindi ka lalapit sa kanya. Isang napaka-timely na paalala po sa ating lahat. Bakit nga ba? Dahil sa pamamagitan ng personal na pananalangin ay nakakatagpo tayo ng kapahingahan. Personal na pananalangin. Ito muna yung pag-usapan natin bago yung iba. Okay? Yung personal mo munang pananalangin. Kapag tapat mong naisasagawa yan, nakakatagpo ka ng kapahingahan. Ano yung sinabi ng verse 30? May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Anong dapat gawin? Manalangin siya. Ngayon, paghihirap ba ang sino man sa inyo? Matulog siya. O kaya lumapit siya sa iba. Yun agad yung ating tendency eh. Pero hindi, malinaw na sinabi ni Santiago, manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Anong kailangan mong gawin? Umawit siya ng papuri sa Diyos. So isa-isahin natin yan para mas maintindihan natin yung gustong sabihin. Kasi sa Tagalog, pag sinabing paghihirap, maaaring ito'y tungkol sa material na bagay. Ano? Pero according sa pag-aaral, galing iyan sa Greek word na kakopathe, na ang ibig sabihin ay to suffer evil treatment. Again, yung context ng Santiago, inuusig sila ng unbelievers. Okay, so yung kakopathe, galing yan sa kakos, pag sinabing kakos, evil. Na ang ibig sabihin ay to suffer evil treatment. Baka demonyong pagtrato sa'yo ng mga tao. Ang katanungan na ito na binitawan ni Santiago na may paghihirap ba ang sino man sa inyo ay maaaring isalin na mayroon ba sa inyo ang naghihirap ang kaluluwa o kalooban? Meron ba sa atin ngayon ang naghihirap ang iyong kalooban? Ang sabi ni Santiago, napaka-plain, direct lang na sagot, manalangin ka. It's an imperative. Utos yan. Utos yan sa atin ni Santiago. Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Tingnan natin kung anong Greek word niyan. Ang Greek word niyan ay eutheme, na ang ibig sabihin ay to be of good cheer. So yung katanungan na nagagalak ba ang sinuman ay maaari nating isalin na mayroon ba sa inyo ang nagagalak ang kaluluwa o yung kalooban? So ano yung dapat mo namang gawin?
umawit ka ng mga papuring awitin sa Diyos. Okay. So kung titingnan natin yung dalawang katanungan na iyan, yan ay opposite. Yung isa, naghihirap yung iyong kalooban dahil sa mga nangyayari sa buhay mo, dahil sa hindi pagtrato ng tama ng mga nakakasama mo. At yung isa naman, nagagalak ang iyong kaluluwa o yung iyong kalooban. Pero isa lang yung response. Kung titingnan natin dyan, manalangin. Kasi yung pag-awit, it is a form of prayer. Okay? Basahin mo yung mga awit. Yung sinulat nila David, nila Moises. Yung sinulat nila na iyon ay it's a form of prayer pa din. Diba? Sabi pa nga ni David, O Lord, the creator of heavens and the earth. So binibigyan niya ng kapurihan and yet in a form of prayer pa din yon. So in other words, isa lang ang response. Kapag ikaw ay nagagalak ang kaluluwa o kaya ikaw ay naghihirap yung kaluluwa. Ano man yung dahilan ng iyong paghihirap, ang kailangan mong gawin ay manalangin. Sabi sa 1 Thessalonians or unang Thessalonica chapter 5 verse 17 to 18, palagi kayong manalangin. Sinabi din niya ni Pablo sa Efeso chapter 6 kung hindi ako nagkakamali. Palagi kayong manalangin. Pray without ceasing at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So inuutusan tayo na sa lahat ng pagkakataon ay maaari tayong lumapit sa Diyos. Alam nyo, isa sa mga na-realize ko, yung insight ko dyan sa passage na yan, gusto ni Lord na tayo ay palaging manalangin kasi hindi naman siya nagsasawang pakinggan tayo. Hindi siya kailanman naging busy. Na hindi niya tayo papakinggan kasi may ginagawa siya. Pero it's a wonderful truth na tinuturo sa atin ng Bible na anytime we can pray, anywhere we can pray, kasi nga available si God anytime. Nakikinig siya sa atin palagi at hindi siya nagsasawang makinig sa atin. Minsan 'di ba, yung prayer natin paulit-ulit sa Diyos. Pero kahit alam niya 'yon, natutuwa pa rin siyang pakinggan 'yon kasi nga He loves to listen sa atin. At hindi lang siya nakikinig sa atin, kundi sabi pa sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala niyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Hindi lang siya nakikinig, pero yung pakikinig niya ay motivated ng pagmamalasakit sa atin. Anytime, anywhere. In every circumstances na kinalalagyan natin o kalalagyan natin, lagi tayong may pribilehiyong lumapit sa Kanya. Kahit wala ka sa church, kahit nasa loob ka lang ng kwarto mo, kahit ikaw ay nagta-travel, you can talk to God. Siya ay nakikinig dahil siya ay nagmamalasakit sa atin. And again, ang pinag-uusapan natin dito ay yung personal na pananalangin. Kaya naman, magandang katanungan. By the way, wala akong mga tanong mamaya. Dito lang po ako magpo-focus sa mga question to ponder. Paano mo isasalarawan ang iyong personal na pananalangin ngayon? Kasi sabi ni Santiago, mahalaga to. Ano man ang pagdaanan mo, dapat personal ka pa ding nananalangin sa Diyos. Paano mo isasalarawan ngayon ang iyong personal na pananalangin? Ito ba ay mainit pa? On fire ka pa ba sa pananalangin? Ito ba ay maligamgam na? O yung masakit na part na ito'y malamig na? Para bang wala ka ng ganang manalangin? Parang kinatatamaran mo ng manalangin. Alam niyo yung pananalangin, isang pagpapala. Kasi nakakausap natin yung Diyos eh. Pero yung totoo, maraming mga Kristiyano, pag pinag-usapan yung pananalangin, nagiging problema na. Nagiging burden yung panalangin. Pag-attend ng prayer meeting, burden na burden yung pag-attend ng prayer meeting. Kung ito ay maligamgam o malamig, ang iyong personal prayer life, ano ang tunay na dahilan kung bakit dumating ka sa ganitong punto? Kailangan mong malaman yung root cause. Ano ba yung humadlang? Ano yung naging factor talaga kung bakit dumating ka sa ganyang sitwasyon? Kasi sabi nga na palagi nating naririnig, unless na malaman mo yung totoong dahilan, doon ka palang
din mo palang malalaman kung ano yung tamang solusyon. So alamin mo kung bakit nga ba nanlamig ang iyong buhay pananalangin. Pangalawa, sa pamamagitan ng pananalangin, according kay Santiago, sa pamamagitan ng pananalangin ng mga matatandang pinuno ng iglesia, ay nakakatagpo tayo ng kagalingan. Now, lilinawin natin kung anong ibig sabihin ng kagalingan. Pero sapat na itong statement na to para tanggapin natin na may role ang elders at pastor sa mga miyembro sa usapin ng pananalangin. Sabi ni Santiago sa verses 14 to 15, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipinalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Okay, so linawin natin yung sinabi ni Santiago kasi controversial yung ilang mga sinabi niya dito. Pero try nating isa-isahin. May sakit ba ang sinuman sa inyo? So, galing yan sa Greek word na asthene. Ang literal na ibig sabihin ng sakit na ito ay to be weak. To be weak. Okay, so pag sinabing ikaw ay mahina, ito ay maaaring mahina ka physical at maaaring mahina ka spiritual. Again, pag sinabing ikaw ay mahina, pwedeng dalawa yan. Mahina yung iyong physical or kaya mahina yung iyong spiritual. May mga malakas sa physical, pero ang hina-hina naman ng kanilang spiritual. So, ano yung tinutukoy dito ni Santiago na may sakit ang sino man sa inyo? Maaring itong isali na mayroon ba sa inyo ang nanghihina sa pananampalataya? Yung isa, kanina sa verse 13, ano yung nangyari? Naghihirap yung iyong kaluluwa. Naghihirap. Pero ngayon, nanghihina ka na talaga. Nakita niyo yung difference? Yung isa naghihirap dahil sa mga pinagdadaanan niya, pero ngayon naman, talagang mahina na. Broken na siya. Wounded warrior na siya ng Panginoon. May sakit ba ang sino man sa inyo? Nasaktan ng lubos. Hindi makamove on. Hindi maranasan yung katagumpayan mula sa kanyang pinaglalabanan. Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia. Yan, diyan na papasok yung mga elders. Ayan na. So kilala niyo po ba mga elders ng church natin? At yung pastor? Ano po? So ako po yun, yung nagsasalita. At meron po ako mga kasama dito na kapwa ko po mga lingkod ng Diyos, mga elders. Ano po? Ang ibang term po sa kanila sa Tagalog ay matatandang pinuno ng iglesia. Now, si Kuya Aaron ho ay bahagi ng elders. So elder siya. Pero it doesn't mean matanda na siya in age. Maaaring tiningnan ho natin yung basihan na lumalalim at medyo nagmamatured siya. Matured siya in terms of spirituality. Okay, so hindi natin ini-interpret po ito basta-basta ng literal. Itong point na matatandang pinuno ng iglesia. Okay, so kapag may nanghihina sa pananampalataya, yung wounded na manggagawa, whatever the reason, kung bakit siya nanghina, ang kailangan niya ay tulong. Kailangan niya ng tulong. At ang una niyang hihinga ng tulong ay walang iba. Sabi ni Santiago, hindi ko po sabi, ay yung mga elders. Upang ipanalangin siya, okay, tingnan natin yung ipanalangin siya. Ito ay nagtuturo sa atin na hindi lamang pangangasiwa at pangangaral ng salita ng Diyos ang ministeryo ng pastor at elders. Kasama din dito ang ministeryo ng pananalangin para sa lahat. Take note, ang kausap dito ni Santiago ay elders. Kasama daw sa ministeryo ng mga elders at pastor ang manalangin para sa lahat. Now, I acknowledge na lahat po ng elders natin ay bahagi ng isang cell group at sila ang shepherd ng mga cell groups. Pero malinaw sa salita ng Diyos na hindi lang cell group ang ipinagpe-pray ng isang elder. Kasama ang lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Lahat. So regardless ng ating mga nakagisnan at sariling posisyon,
Maninindigan po ako sa sinabi ng salita ng Diyos na responsibility ng elders at ng pastor ang lahat. Ipapanalangin ang lahat. Nangangahulugan din ito na dapat prayerful si pastor at ang mga elders. Hindi lang sila matatalino, hindi lang sila masisipag magbasa, hindi lang sila masisipag sa go and make disciples, kundi sila ay prayerful din. Dahil according at ang implication ng verse 14, nilalapitan ng mga mahihinang members dapat o ng mga nanghihinang mga kapatid sa pananampalataya ang mga pastor at ang mga elders. Kung meron mang isang huwaran na dapat nilang tingnan agad kapag sila ay nanghihina, ang agad papasok sa kanila si pastor at yung elders namin. Bigat nun. Di ba? Nung pinag-aaralan ko to, grabe to. Grabe itong responsibility na ito. Mostly sa atin, nag-focus tayo sa pangangasiwa, decision making, and nawa, okay naman yun kasi part nga yun eh. Pero nawa, hindi natin napapabayaan yung ministeryo ng pananalangin para sa lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi doon sa CPF, GC, si Kuya Aaron, nag-send siya sa atin ng mga prayer concerns. At yung mga prayer items po natin na sinesend niya, mga pangalan ng mga kapatid, at ang ilan ho doon, at marami pala doon, ay hindi ho bahagi ng cell group na kinabibilangan nyo. Ganun pa man, nagsabi ho ni Santiago, abay panalangin mo yan. Kahit hindi bahagi ng cell group mo yan. Kailangan may concern ka dyan. Abay elder ka niyan. Abay pastor ka niyan. Dapat ikaw ang unang tutulong sa kanila. Kita niyo po, magandang responsibility, pero nakaka-rebuke. Nakaka-rebuke, di ba? Tapos lalapit sa'yo. Nag-send sa'yo, pastor, pag-pray niyo po ako kasi may examination po ako. Ganyan. Tapos nagkita kayo nung Sunday, pastor, salamat po sa prayer niyo. Grabe, tinugon ho ng Diyos. Nakapasa ho ako. Shucks! Oh no. Hindi mo alam kung anong sasabihin mong response sa kanya, di ba? So, napakagandang paalala at napakasakit din kung hindi ho natin na isasagawa yung pananalangin. Nawa sa church, sa CPF, ay kami ho, na mga lingkod ng Diyos, ay isa sa mga naiisip yung lapitan ng tulong kapag kailangan nyo ho ng panalangin. Kapag nanghihina ho kayo sa pananampalataya, nawa ay pumasok ko kami sa isipan nyo. Kasi somehow nakita nyo sa aming buhay yung pagiging matatag sa pananampalataya at willing and available na tumulong anytime na kailanganin ko. Okay, again, yung sakit na tinatalakay natin dito, hindi physical na sakit ha. Hindi physical na sakit. Mahina sa pananampalataya. Kailangan lumapit kay pastor o elders para matulungan ka. So, ang implikasyon din nito, mga kapatid, kailangan nyo ho yung elders at yung pastor. Sila yung itinalaga ng Diyos para tulungan po kayo. Kailangan nyo po yun. Hindi nyo man ho gusto yung mga ibang mga ugali namin. May mas pogi ho sa amin, pero pero kami po ay itinalaga ng Diyos para ho tulungan kayo sa spiritual na bagay. At magandang makinig talaga yung mga kagaya ko mga tagapanguna ng church sa part po na ito. Ano pa yung sinabi niya dito? Pahiran ng langis. Ayan, tayo na po tayo ng spa dito sa at ang mga tagapanguna, mga CEO, yung mga elders. Ano ba yung ibig sabihin yan? Maraming nag-try magpaliwanag po niyan, pero tingnan natin. Galing ito sa Greek word na aleipho, na ang ibig sabihin ay rub him with oil. Or sa ibang term, i-massage mo with oil. Yun yung ibig sabihin ng pahiran ng langis. Di ba merong mga, ano ba yun? Albularyo ba yun yung naglalagay ng langis? Sa ganito, hindi ko alam kung ano yun. Pero, ayon sa iba, ang pahiran ng langis po ay tungkol sa seremonya. Pero may ibang Greek word po na ginagamit kapag pinag-uusapan ay ceremonial. May ibang Greek word. At yung aleipho ay specific na ginagamit para sabihin sa atin to rub someone with oil.
Hindi mo lang siya papahiran ng kaunti, pero imamassage mo siya with oil. So ang langis na tinutukoy dito ay ang mga essential oils na maaaring tumulong o makatutulong upang gumaling ang sugat. Maaaring literal ang tinutukoy dito ni Santiago na pagpunas ng langis sa mga kapatid na nasugatan dahil sa pag-uusig, di ba? Yun nga yung context. Maaaring ilan sa kanila sinaktan physically ng mga unbelievers dahil sa pananampalataya. Pwedeng literal yon. Pwedeng lumapit sila sa elders para mapahiran ng langis yung sugat nila. Pero kung babatayan natin yung konteksto ng verse 14, ay metaphorical lamang po ang pagpunas ng langis. Metaphorical. Ibig sabihin, hindi yan literal. Binibigyan diin lamang dito ang kahalagahan ng pagkalinga, pagpapalakas, at pagtulong ng mga elders at pastor sa mga sugatan at nanghihinang mga kapatid. So it's a metaphorical language or term na binigay bilang pagbibigay diin sa ating responsibility sa ating mga members, sa mga tupa ng Panginoon. Ito ay tungkol sa pagkalinga natin sa kanila, pagpapalakas natin sa kanila, at pagtulong natin sa oras na sila ay totoong mga nanghihina. So, anong pangako sa verse 15? Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. Sa literal na translation, the Lord will awaken him. The Lord will awaken him. Ibabangon siyang muli ng Diyos. Ang sino mang mga kapatid ang lubos na nanghihina at sila ay lumapit sa mga matatandang pinuno ng iglesia na kubakalinga sa kanila, na pinagkatiwalaan ng Diyos na mahalin sila. Anong pangako? Pagagalingin sila ng Diyos at muling tutulungan makabangon. Wow, ganda. Ang ganda nun. At kung siya'y nagkasala, kung sakali man na dahil sa kasalanan, kung bakit siya nanghihina, at siya'y lumapit sa matatandang iglesia, matatandang pinuno ng iglesia, siya'y patatawarin ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Ang ganda ng mga pangako ng Diyos. Kung lalapit ang mga nanghihina, tatanggapin niya na talagang talagang mahina, lalapit siya at hihingi ng tulong sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos na paglingkuran. Kaya sa question to ponder natin, kamusta ka kapatid? Ikaw ba isa sa mga nanghihina sa pananampalataya? Kabilang ka ba dito sa pinag-uusapan natin? Marahil nasa church ka, marahil may mga ginagawa ka sa church, marahil nagtatry ka ding mag-pray. Pero parang hindi tinutugon ng Diyos yung mga panalangin. Parang hindi ka maka-move on sa isang pagsubok o sa isang kasalanan at nadarama mo yung panghihina. Na parang wala ng pag-asa. Ito ba ay dahil yung panghihina mo ba ay dahil sa mga pinagdaraanan mo sa buhay o dahil sa mga kasalanan na nahihirapan kang pagtagumpayan? Kasi pwedeng ganyan eh. Pwedeng dalawa yan. May pagsubok ka na mabigat at may kasalanan ka din pinagdalabanan na hindi mo mapagtagumpayan. Kung ito ang kalagayan mo, bakit hindi ka lumapit sa pastor at sa mga elders upang matulungan ka namin? Para maipanalangin ka namin. Hayaan mo na bigyan mo ng pagkakataon ng iyong pastor at ang iyong mga elders para kalingain ka, para mapakinggan ka. At yung pakikinig namin, hindi ka namin huhusgahan. Kung nagkasala ka man, ay ilalapit ka namin sa Diyos. Paalalahanan ka namin at gagabayan at hihingi natin ng kapatawaran niyan sa Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Ang ganda ng point eh. Sundan nyo, hindi ka nag-iisa. Lalahanin mo na sa loob ng church, meron itinalagay yung Diyos para kalingahin ka. Share your struggles. Share your struggles. At ganoon din naman ang paalala ko sa aking mga kapwa elders na kapag may someone na lumapit sa atin, iwasan natin yung bigyan ng meaning na lahat ng maaari niyang sabihin.
Kasi again, our purpose is to help him or her upang lumakas siya sa pananampalataya, upang matulungan natin siya sa kanyang pinaghihirapan. Okay? So, bigyan mo ng pagkakataon sila Kuya Aaron, napapatunayan na siya ay tinalaga ng Diyos para kalingain. Hindi lang siya, lahat ng mga elders nandito sa CPF. Pangatlo, sa ating pananalangin, sa pamamagitan ng panalangin kasama ang mga kapatid, hindi lang elders, hindi lang yung pastor, kundi yung buong congregation, ay nakakatagpo po tayo ng katugunan. Kaya nga, sabi sa verse 16, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So, consistent teaching yan ng salita ng Diyos. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi niya dinirinig. Consistent yan. Mula sa Old, patungo sa New Testament. Talagang ang mga matutuwid na mga pinapakinggan ng Diyos sa panalangin. Balikan lang natin yung verse 16. Kaya nga, ibig sabihin, ang translation niyan sa English ay therefore, kung nangako yung Diyos sa paggagalingin, patatawarin ang ating mga kasalanan, kung tayo ay hihingi ng tulong, ito yung logical na dapat mong gawin. Ano? Ipagtapat mo sa iyong mga kapatid ang iyong mga kasalanan. Now, hindi naman sinasabi ng Greek word na dito na specific lahat. Pero yung mga evil things na nagagawa mo, na nagpapahirap sa'yo at ginagamit ni Satan para pahirapan ka, pwede mong i-brought out yan sa iyong mga kapatid sa loob ng church. Take note mga kapatid, other of the same kind. Kung Christian ka, dapat Christian. Hello, kapag Christian ka at may pinaglalabanan kang kasalanan, ang dapat mong unang sinasabihan, kapwa mo Christian. Yan yung paalala sa iyo ni Santiago. Halimbawa, nagkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan sa iyong kapwa dito sa church. Huwag mong isasabihin yun sa unbelievers. Basic naman yun, di ba? Kasi nga, may ibang mensahe ang pwedeng makarating po sa kanya. Maaaring may iba yung ma-interpret niya. Pagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Upang paraan ito ng Diyos para gumaling tayo, para maiwasan natin yung mas malalim na kasalanan. Ang ginagawa kasi ng kasalanan, ina-isolate ka. Di ba? Yun yung dating illustration ko. Parang may leon. Ang ginagawa ng leon, dinidistract yung community. Tapos kapag may isang nahiwalay, saka niya lalapain, saka niya kakainin, or saka niya sisilain yung nahiwalay. So, ganun talaga yung diskarte ng kaaway. Okay? So, wag mong iisipin kung ikaw ay mananampalataya na makakaya mo ang buhay Kristiyano ng ikaw lang. Kasi tapat yung katuruan ng Bible na nagsabi sa atin na kailangan natin yung isa't isa. Kailangan nating makinig sa isa't isa. Yung pinagdadaanan ni Kuya Aaron at pinagdadaanan ko maaaring magkaiba. Pero we can help each other. Sa pamamagitan ng pananalangin din namin sa isa't isa. Upang kami gumaling sa anumang dahilan ng pagkahina ng aming pananampalataya. Kasi kapag yung kasalanan inalagaan, nagpapahina talaga yan ng ating pananampalataya. Again, kapag yung kasalanan inalagaan, magpapahina yan sa ating pananampalataya. Ang solusyon, ay ipagtapat na natin, share your struggles, mag-open ka. Kung ano yung mga going on sa buhay mo, something going on sa buhay mo, at para maipanalangin ka din namin. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So ina-assume na yung mga magkakapatid na nasa loob ng iglesia ay namumuhay ng matuwid. Kaya kapag sila nanalangin, malaki ang nagagawa nila. Epektibo. Grabe, no? Ina-assume nung talata na ang mga magkakapatid sa iglesia ay namumuhay sa kabanalan
Kaya naman kapag nag-pray sila sa Diyos, pinapakinggan ng Diyos. Epektibo yung prayer nila kasi lumalakad sila sa katuwiran. Kung gusto natin ng illustration, bumanggit si Santiago dito sa verses 17 to 18 at ang pangalan ng illustration ay si Elias. Si Elias ay isang tao na tulad din natin na mataimtim siyang nananalangin na huwag umulan. Hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. So mababasa natin yung kwento ni Elias sa 1 Kings 17 and 18. By the way, pangalawa siya sa mga tao na hindi namatay. Si Elias. Kinuha po siya agad ng Diyos sa pamamagitan ng isang karwahe na nagmula sa langit. Okay, so siya yung illustration na ginamit para mapatunayan na ang panalangin ng matuwid ay epektibo. Paano naging epektibo yung panalangin ni Elias? Abay, nagpray siya na hindi umulan. Abay, hindi nga umulan ng matagal na panahon. At nung nagpray nga siya, na umulan naman, bubagsak agad ang ulan at namunga pa ang mga halaman. So anong ibig sabihin? Kung paano tumugon ng Diyos sa panalangin ni Elias sa lumang tipan, ay ganoon din tutugon ng Diyos sa mga panalangin ng kanyang mga anak na namumuhay sa katuwiran at kabanalan. So kapag ikaw ay namumuhay ng tama sa harapan ng Diyos, ikaw ay may advantage. Kaya huwag tayong mag-alinlangan lumapit sa ating mga elders, pastor at mga kapatid sa church upang humingi ng tulong sa pananalangin. Kung sila ay lumalakad, ulitin ko, kung sila ay lumalakad sa kabanalan, ay tiyak na sasagutin ng Diyos ang panalangin nila para sa iyo. Tiyak yun, sasagutin ng Diyos ang panalangin nila para sa iyo upang ikaw ay muling lumakas sa iyong pananampalataya upang mapagtagumpayan mo lahat ng dahilan kung bakit ka nanghihina. So, para sa question to ponder natin, dahil dito sa 3 puntos, ay tinuturuan tayo ni Santiago sa kahalagahan ng local church sa buhay ng isang mananampalataya. Nakita nyo, involved yung buong church. Involved. Kaya sa mga nagsasabing, hindi, kaya na ko na mag-pray sa bahay. Tama naman yun. Yun yung point number 1. Pero alalahanin mo, 3 points tayo ngayon. May point number 2, may point number 3. So hindi ka masasabing tapat na sumusunod sa Diyos kung yung isa lang ang sinunod mo. Nagtalagay yung Diyos ng mga lingkod niya para tulungan tayo. At maging yung community natin nagpe-pray din para sa atin. Bilang isang pamilya, paano natin matutulungan ng isa't isa upang hindi na tayo dumating sa punto na tayo ay mahina na sa pananampalataya? Diba? Para hindi ka na dumating doon sa point na sukdulan yung iyong karamdaman. Yung sobrang hinang-hina ka na. Paano natin matutulungan ng isa't isa para hindi tayo dumating doon sa point na yun? Ano yung sinabi ni Santiago? Kung naalala nyo? Ipagtapat ang ating mga kasalanan sa isa't isa at ito ay ipanalangin natin. Magtulungan po tayo. Pangalawa, dito sa 3 puntos ay tinuturuan din tayo ni Santiago ng kahalagahan ng buhay na lumalakad sa katuwiran at kabanalan. Diba? Malaki ang nagagawa ng panalangin ng matuwid. Kamusta ang paglaban natin sa kasalanan? Kumpiyansa ba tayo? Natutugunin ng Diyos ang ating panalangin kung hihingi sila ng tulong sa panalangin. Kung may mga kapatid tayo na lalapit sa atin para humingi ng panalangin, kumpiyansa ba tayo? Nasasagutin ng Diyos yung panalangin natin. At kung hindi ka kumpiyansa, natutugunin ng Diyos ng positibo yung iyong panalangin para sa kanila, ay maaaring may kasalanan ka na dapat isuko ngayon sa Diyos. So, sa ating pagtatapos, binigyan din ni Santiago mahalaga ang panalangin sa buhay ng mga mananampalataya. Kailangan natin ang personal na pananalangin. Kailangan natin ang panalangin ng ating mga leaders, lalo na sa panahon na tayo ay hinang-hina. Sila yung itinalaga talaga ng Diyos para tumulong sa atin.
Pangatlo, kailangan natin ang panalangin ng ating mga kapatid sa pananampalataya. So it's a very timely reminder for every one of us. Lahat tayo nag-i-struggle sa prayer. Lahat tayo nanghihina. Pero nagbibigay ng provision yung Diyos para mapagtugumpayan natin lahat ng panghihina na yun. Nandyan ang leaders ng church. Nandyan yung community of faith na siyang gagabay at tutulong sa isa't isa upang maging matagumpay po tayo sa ating paglakad sa pananampalataya. So yun lang po ang atin pong lesson for tonight. Tulad ng sinabi ko, wala po akong mga question na nakalaan kasi nakita ko na very practical yung itinuturo ni Santiago sa verses 13 to 18. I don't think kailangan natin ng mga questions uh, uh, sa pagtatapos. So yun po, nais ko pong ibigay kay Kuya Aaron ang pagkakataon po nito. Thank you, Pops, sa isang paalala sa atin ng kalahagahan ng prayer. Salamat sa Panginoon sa paalala po na ito. At bilang pagkatapos po sa ating Bible study tonight ay inaanyayahan ko po na tayo pumigit na lang. Kay Jason, nandiyan po ba kayo? Kay Jason. Yes, okay yan. Okay lang po kayo pong closing prayer para sa gabing po ito. Sige pa. Tayo po ay kumikilat manalangin. O dakilang Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at pagpapasalamat sa gabing ito. Salamat, Panginoon, na may isang oras, Panginoon, ay nakapagbulay, nakapag-aral po kami ng inyong salita. Salamat po sa wisdom na pinikulog niyo po sa aming tagapanguna. Kunin po sa aming mga nakikinig, Panginoon. Salamat po namin, napatuloy niyo po kami. Gabayan, Panginoon, yung mga kapatid po na hindi pa rin po namin nakakasama sa ganitong gawain na nawa, Panginoon, magkaroon po siya ng time para makasama po namin sa mga pag-aaral. Salamat po, Panginoon. Bilangin po namin na sa mga natitirang oras sa gabi ito, ito po yung magbigay sa amin ng mga isang. So, aring panalangin sa pangalan ng Jesus. Thank you po.